madaling sabihin sa opisina, hey, na-out of route ka. Unless kung talagang mali. No? Pero kung na-out of route ka dahil may bagong permit, hindi mo chinek sa yung apps, hindi mo chinek yung email mo na may message sila, kasalanan mo na yun. Mga choy. Good morning internet. Good morning viewers. Welcome back dito sa channel. Ako ay palis na dito sa parking sa may Texas. Tapos na ako mag pre-trip. Tapos na ako magkuha ng coffee. And then meron pa akong 900 kilometers in total para makarating ako ng Oklahoma today. Ang ganda ng ang ganda ng panahon, walang storm. I mean, walang malalaking buhaw, malalaking tornado. And the last week, a couple of days, sunod-sunod yung tornado dito sa Texas dahil nga sa sobrang init. Oh, okay. Extension pala ito niya na, no? Parking dito. Sobrang init, tapos hangin. Yan ang nagko-cause ng nagko-cause ng mag-create ng tornado. So meron akong 1 hour yata para makarating ng I-20 sa may Fort Wayne at saka way papuntang Dallas. Turn left on I-45 south, then exit left. Here we go. Yeah, extension yata. Kaibigan, again dito sa Texas. Take the exit on the left to I-45 north. Dito sa Texas. Yung sabi ko kahapon, di ba, yung may parang may truck, may stop sign pero walang nakalagay na 4-way. Balikan ko lang ha. Walang nakalagay na 4-way. So, pag nasanay ka sa Canada, first time ko lang din, kahapon ko lang din napansin sa kanila. Ino-obserbahan ko yung flow yung sa apat na side. Pag nasanay ka sa Canada, yung stop sign, ang nasa isip mo ay kailangan clear yung both sides bago ka aabante, di ba? Kung sino yung may priority lane, sino yung may priority way, or sino yung nasa first way. Ngayon, dito kahapon, 4 na stop sign, parehas kaming, kailangan ko kasing obserbahan kailangan, okay, 4 kaming stop sign. And then wala nakalagay na 4-way or all-way stop na kadalasan nakikita mo sa Amerika is all-way, 4-way.
continue on I-45. Tumitigil sila, matagal. Both sides, tigil dito, tumitigil siya. Naghihintay sila ng turn. So, doon ko napansin na, okay, dito pala minsan, may ilang lugar na meron nakalagay na stop sign, pero walang four-way, pero yung sistema niya is the same sa four-way stop. First stop, first go. Di ba? First stop, first go. So, ano na lang siya, initiative na lang or yung common sense na lang na, okay, ganito pala. Kasi kung nasanay ka, stop ako. Kailan ba to magki-clear? Kasi hihintayin mo na mag-clear yung both sides eh. But anyway, 77 kilometers hanggang Fort Wayne, Texas. Yung aking shower today, shower na naman, ay papuntang Kuwana, Texas. Doon ako mag-refuel, doon ako mag-shower ngayong araw nito dahil itong dadaanan ko masyado pang malapit para mag-refuel eh. Masyado pang malapit para mag-shower eh. Dapat pala kahapon doon, pilot. Meron pala akong shower sa pilot. Hindi ko naisip. Kasi nasa mindset ko, loves. Napasok ko sana ang kanilang shower room. Pero maganda, di ba? Yung area nila, yung bago eh. Bagong style ba na hindi lang yung basic ba na lagi mo nakikita sa pilot na iilang istante. Yun, meron siya mga tindahan sa loob. Sa pilot kasi makikita mo, Subway. Kadalasan dyan, Subway. Makikita mo naman sa Loves ay Arby's, Wendy's. Minsan, pag nagkataon, mayroong McDonald's. But yung may mga ganong tawag dito, may mga steak or steakhouse, yun sanang maganda, no? May mga taco, kasi pinaka the best dito sa Texas, pag babiyahe ka, yung matikman mo yung taco ng mga Meksikano. Yung taco talaga, nung kasama ko si Hoffman, puntang lagpas ng Texas, tumigil kami sa isang taco. Talagang bagong luto yung mga beef. Tapos may mga spices, may mga tawag dito, yung mga sibuyas. Holy smoke, man. Ang sarap. Yun talagang dapat matikman mo pag babiyahe ka ng Texas. Yung taco ng mga Meksikano. Pero let's try dito sa along the way, kasi mahaba-haba pa naman to, 9 hours pa na makuha ko yung makalabas ako ng Texas hanggang Oklahoma, Liberal, papuntang Liberal sa Kansas or Oklahoma. So maybe along the way yung taco ng mga Meksikano ay matitikman ko sa araw na ito.
time na merong mag-pop out sa aming messages na merong document na pumapasok sa aming ATS apps, kailangan i-check mo yung update. Kasi kagaya nito ngayon, na route ko na plan ko na yung aking dadaanan, and then papuntang Amarillo, Texas, but may nag-pop out na naman na bagong permit, kaya nag-stop ako ngayon dito sa isang dead na truck parking, walang utilities, walang amenities, walang washroom, everything, para lang i-update itong aking map, yung aking mapping, dahil may bagos lang pinadala na hindi the same dun sa aking na-plan na route na, and hindi na ako didiretso ng Amarillo, iba na naman to. So kailangan update siya, then mapping na naman 70, and then nakalagay dito ay 70 north, then turn left to US 83, ilang miles, 40 miles. Parang mas malayo to kasi yung last turn, ano yun? Turn left on US 83 Lord. Ah, okay. So kagaya ito, nag-update na naman siya. Then input ka naman ng bago. 303 679 100 802 256. Then yung aking finishing na destination sa may border ng Oklahoma. Select destination. Twitchell, use local 23. Okay, 13 miles. Yeah, kasi kung hindi mo siya i-check, hindi mo titingnan ano yung mga dumating na mga bagong messages or mga permit, at susundan mo yung old permit, ma-out of route ka. Ngayon, hindi na siya valid sa pag nakadaan ka ng DOT dahil may bago silang pinadala sa'yo. So, obligasyon mo yun na i-check na every time na may mag-pop out dito sa screen, then check sa apps kung ano yung mga updates. So, mas less ako ngayon. Dati yung aking pupuntahan ay via Amarillo, aabot ako ng 6 hours, 600. So ngayon ay nasa 400 lang, 4 hours na lang. So new permit, lalagyan mo siya ng pangalan para, so 4 hours na lang siya. Okay, mas nakaless ako ng 200 kilometers sa new permit na pinadala nila. So titigil ako sa Kuana, madadaanan ko rin ng Kuana, and shower. Tapos sa shower ay takbo na naman. Start. Continue on the current road. So, yeah, 498. Almost 1 hour lang palang na-save ko. Gusto ko sanang umihi eh, kaso lang walang may nakasunod sa likod. So yung area, sabi ko nga, walang amenities, walang washroom. Mahirap dito pag tumigil ka, taing-taing ka, wala kang pwedeng paglagyan ng iyong mga tae. Check ko lang. Parang may tumulo. Texas, man.
dahil walang washroom, dito ka lang sa gilid. Why not? Tapos, hindi mo pwedeng sabihin sa opisina, hey, na-out of route ka. Unless kung talagang mali. No? Pero kung na-out of route ka dahil may bagong permit, hindi mo chinek sa yung apps, hindi mo chinek yung email mo na may message sila, kasalanan mo na yun. Hindi ba? Pero guys, wala na akong, nagugutom na ako. Tapusin ko lang itong 30 minutes break. Let's go mga guys. Turn left on Loop Road. Texas 285 Loop. Dito ako pinabadaan ng aking permit. Detour 285. I don't know why. Arriving at coordinates on the right. Do you copy? Extra trailer, do you copy? Extra trailer, do you copy? Nasa inner dito sa right side. Extra trailer, do you copy? Bilis ng takbo niya. Pero yung isang gulong niya dito sa inner side, sa right side, inner, ay sabog. Extra trailer, do you copy? You got a blown tire on your back. Wala mga radyo to. Alright, transport, do you copy? Alright, transport, do you copy? Ito yung town ng Childress, Texas.
a traffic light. Continue on US Highway 83. North 83. 1 hour, 16 minutes. Dito ka lang bilib sa Texas sa kanilang mga highway, kahit ito ay secondary road. This one is secondary road, no? Hindi na to yung mga interstate, hindi ito interstate. So secondary road ng Texas. But yung speed nila, yung speed ng highway nito ay 75 miles an hour, so around 120 kilometers an hour. State na mga secondary road nila ay ang speed limit lang ay 60 or 99 kilometers per oras. Dito kung meron kang enough na 75, kaya mong tumakbo ng 75 sa secondary road, it's okay kasi nga 120 kilometer an hour, tama ba? Sa 75 miles an hour. Ang ganda ng kanilang highway, smooth. Sa Manitoba, secondary road, ang takbo mo lang doon 80, 90. Secondary road, kita mo naman, oh, napaka smooth. Parang tumatakbo ka rin sa isang interstate. Q-line, oh, kala ko Q-line, sorry. Wala Q-line yan. Meron pa akong almost 2 hours and 45 minutes hanggang border ng Oklahoma. Then Oklahoma, 35 miles. Saglit lang papuntang Kansas.
Detour 152 westbound. City of Wheeler. Turn left at the stop sign. Woo! Buti na lang. Almost 2 hours. Border na Oklahoma. Arriving at coordinates on the right. Please drive to highlighted route. Kansas. Oh, I see the love shining in your eyes. Love. Let's stay there for a night. 59 minutes until you exceed the 11-hour driving limit. In Yeah. accordance with the USA Federal Hours of Service Regulation, Section 395.3. Naku, puno na yata. Holy smoke. Come on. Yeah, let's go. Turn left. Puno na. Oh, meron pang spot, man. That's good. Nice.
Pero nasa likod eh. Oh my goodness. Oh, I'm gonna stay here. Alam niyo kung saan ang paparada? Oh, huwag kang mag-U-turn dyan. Oh, bawal pala dyan. Yan sana ang plan ko eh, titigil dito. Arriving at Love's Liberal, Kansas, on the right. Liberal, Kansas. Oh, fuck. Delikado dito sa kanto eh. Higit. Oh, here, side. This is private property or what? Anyway, dito ako pa-park. Babaliktad ko lang yung truck. I mean, yung trailer. Meron ba akong may U-turn dyan? Oh, careful. Dito ko iharap yung truck.
There you go.